What a beautiful day. Lagi ako nalalaglagan ng bola eh. Nagsisimula pa lang kasi tayo eh, no? Grabe. Ano ba tong pinasok ko na to? Nagbabayad ka tapos susuntukin ka lang ng ibang tao. Nagbabayad ka, papahirapan mo yung sarili mo. Bahir. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Nagbabayad ka sa sports na to tapos pag susuntukin kayo rito, masasaktan ka. Pambihira naman. Ano bang napasok ko na sa sports na to? Pero nag-i-enjoy tayo mga kainag. Ay, grabe yung pagod. Oh, grabe. Puro suntok ang inabot ko. Napapangiwi ako pag binibira ako sa katawan. Oh, ganda ng araw natin mga kainags, oh. Oh, grabe. Parang sumakit yung katawan ko, ah. Pinagpiestahan ng suntok ng mga kasama natin. Ang bira. Kahit meron akong suot na protection, yung body protector sa tiyan ko, abay ramdam ko yung mga suntok ng mga mokong, ah. Okay lang sana dumapo sa akin yung mga suntok nila, kaya lang minsan merong amoy. Yung amoy, doon ako nahihilo sa amoy. Pag sumusuntok sila ng uppercut, lumalabas yung amoy. Abira, nahilo nga ako eh. Pero ano mga kainis, okay. Masyado ako nag-i-enjoy sa ginagawa natin. Although talagang mahirap, grabe. Pero ang purpose lang naman talaga natin dito ay labasan tayo ng pawis. Pawisan tayo at ma-exercise tayo ng todo. Ayan na yung ano, tunaw na. Grabe, makapagubad na nga na winter jacket. Ang init na mga kainis, ano. Parang positive 50 na. Positive 15 na ngayong araw na to, kung hindi ako nagkakamali. Ayan, ang bihira naman. Kaya palang init na. Summer welcome. Grabe, ano. Parang summer na, wala nang snow. Nako naman. Sunod yan, magkakaroon na ng dahon yung mga punong patay. Hindi, mga punong natutulog. Pero syempre, teka muna, hindi kumpleto ang lahat kapag hindi tayo sasagot ng mga question mga kainags, ano. Ito yung vlog natin kahapon, ano. Natatandaan nyo ba yun yung hirap mag-control ng emosyon sa iba't ibang ugali ng mga kasama. Yan. So may mga nag-comment, basahin natin, ano. Simulan natin kay AKKK. Sabi niya, ako sinusumpa ko na Canada, iniwan ko na dyan, mag-ina ko dyan. Ngayon nasa Luxembourg nako. Dami kasi Pinoy dyan. Sabi niya, Sam Del. Ganyan talaga ang Pinoy. Mga walang swerte mo pag may nakasama kang mabait. Yan. Mauubos ang baon mong pasensya. Tama yan sir, basta nasa tama tayo, dun tayo. Iwas lang po sa gulo hanggat makakaiwas, pero pag napuno na, wala na, sabog na. Yan. Magwawala na, magurwintado na. At least okay ka na dyan. Ngayon, tinatawanan mo na lang ang iyong nakaraan. Yan. So sabi naman ni Lenore German Shep, I agree with you 100%. It's better to have your own privacy, inags. Yan. Sabi naman ni Rubenita Losenada, Shaw, inags, nako, totoo yan. Kaya yung kapatid ko, hindi ko mapapunta dito. Ginawa ng anak ko ang lahat ng dokumento dito para makuha nilang trabador sa kanilang farm. Pagdating ng Pilipinas, kailangan ng pera. Malaking pera sa agency, kaya hindi tinuloy na ng anak ko. Pumunta siguro ng Canada para magtrabaho sa farm dito sa Canada, no? Sabi naman ni Sweet Patatas, nasa pakikisama yan, inags. Naranasan ko din yan na magkakasama sa staff house. 10 kami sa isang bahay pero wala namang nag-aaway at magkakashare din kami sa pagkain. Dahil makakatipid kapag magkakasama, nasa pakikisama yan. Kung okay ka makisama, wala kang makakaaway. Yan. Uy, Sweet Patatas. Tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Ang bihira. Kumbaga sa mga wanted hindi ka paniniwalaan, pambihira ka naman, no? So pero yung sinasabi ni Sweet Patatas mga kainags,
napakaliit ng porsyentong napakaswerte mo pagka ganon. Yung bang halimbawa marami kayo sa isang bahay, 10 yung sinasabi niya, na hindi kayo mag-aaway-away, na hindi kayo makakaramdam ng galit sa bawat isa, dahil siyempre may mga kanya-kanyang ugali yan, ano? Bihirang mangyari yon. Napakaswerte mo na kapag ka, sa dami-dami yung 10 ganun, wala kang makakaaway, wala kang makakagalit. Dahil sa pakikisama. Baka si sweet patatas, yun yung akala niya, pero baka siguro yung mga kasama niya, iba yung tingin sa kanya, baka galit sa kanya. Yan. Bihira naman. Ay, sweet patatas, ano lang tayo ha, sports lang tayo ha, good vibes lang tayo. Bihira. Yan, pero napakaswerte pagka ganun na nangyari, no? 10 kayo magkakasama sa isang bahay, hindi kayo nag-aaway, tapos share pa sa pagkain. Totoo yun, makakatipid ka. Pero sabi ko nga, merong disadvantage yan, ano? Pero congratulations, sweet patatas, ano? Dahil naranasan mo yung ganon. Pero napakalitang porsyentong ganon. So lipat tayo kay kay sabi naman ni Adriel, kalbong chismoso ang tawag sa'yo. Sabi-sabi lang sa'yo, ginagawan mo na ng kwento, kalbong chismoso. Yan. Bihira, no? Meron, sino to? Bihira. Ay, daming comment ha. Ay, maraming salamat sa Adriel 26 Palma. Thank you. Ayun, sinoutout na kita. Thank you. Aba, yan ang gusto ko. Ay, basher ko pala to. Bihira ito. Ito sabi niya pa, oh. Nag-recycle ka lang ng topic sa content. Ayan. So maraming salamat ha. Actually, naikwento ko na rin nga yung vlog natin na yan kahapon. Naikwento ko na rin yan. Tagal na, previously. Kaya lang, syempre, tuwing bumabalik tayo ng Spruce Grove, hindi ko maiwasang maging emotional. Hindi ko maiwasang hindi bumalik yung mga alaala na kumbaga ngayon, tinatawanan ko na lang kasi nalampasan ko na. Yun yung mga time na nagsisimula pa lang tayo mga rap, mga contract worker pa lang tayo dito sa temporary foreign contract worker pa lang tayo dito sa Canada. Nagsisimulang mangarap. Syempre habang inaabot mo yung mga pangarap mo, may kailangan ay meron kang pagdaanan. Dadaan ka sa level 1, level 2, level 3, level 4, level 4 hanggang sa maabot mo na yung pinapangarap mo, no? Very normal yun. Normal lang talaga yun. Normal. Nasa sa atin na yan kung paano natin dadalhin yun. Talsiklaway ko. Yan. Bihira. Sana ba tayo? Sabi naman ni Amor Nunez, yan ang ating suki, sa ating comment section. Maraming salamat, Amor Nunez. Hi Inag, so yan, naranasan ko yan nung OFW din ako. Kadalasan nag-aaway panggabi at pang-araw. Yung pang-araw kasi ang mga maiingay sa hallway, takbuhan, sigawan. Siyempre, nadidinig ng mga panggabi. Grabe itong kasama kong panggabi na laking divisoria. Nagulat na lang ako, kumuha ng balde na 2 bago ipinukpok niya sa hallway. Balik-balikan niya, sabay sigaw ng mga pang-araw kayo, mga PI. Ang ingay nyo sa umaga. Grabe, gulat kaming lahat sa ginawa niya. Kaya yung gabing natutulog na kami, wala nang nag-ingay. Wala na raw nag-ingay. Yun ang isa sa mga karanasan ko bilang isang OFW. Nako alam nyo po, sa totoo lang, marami po tayong mga kababayan dito na hindi lang dito sa Canada, talagang minsan hindi na matiis ang galit. Sumasabog na minsan, nakukulong na sila dahil may away, napapatay na nila yung mga kaaway nila, kasamahan nila sa trabaho. Kasi nga sa inis, sa galit, sa inis, sa galit, yan. Marami pong nangyayari dito, kaya yung mga pangarap na maabot, hindi na po nangyayari kasi nga nakulong. Tapos merong silang, di ba, nagkaroon ng kaso, napauwi sa Pilipinas. Yun. So kailangan, pag hindi natin nakontrol ang ating emosyon, sabog. Pero kasi kailangan kailangan anuhin mo Yun. Tapos sabi naman ni Val Soy Yo Jill, Idol Inax, dapat siguro wag muna sabihin yan sa vlog mo kasi parang lumalabas, sinisiraan mo sila. Hayaan mo na lang yung dapat yung mga good experience mo na lang ang kwento mo, Idol. More power Idol. Yan. Hindi ko po sila sinisiraan, hindi ko naman po binabanggit yung pangalan nila. Ako po ay nagre-real talk lang sa mga nangyayari sa totoo. Yun. Alam nyo naman po lahat yan, pinagdadaanan talaga natin yan, Sabi naman ni Pedro Jecolia,
Tama lang ang sinabi ni Inags kasi na-experience niya ang buhay kahit ako ganun din. Kaya paalala lang niya yon. Tapos sabi naman ni Edmond Nazario, tama yan, sabihin mo ang totoo, real talk, hindi puro good memories. Yun, agree po ako dun, ano. Kailangan po natin mag real talk at hindi po tayo kailangan magkaroon ng sugar coating. Kung ano po yung totoo, yun po yung totoo, tanggapin po natin. Actually ako, sa totoo lang mga kainags, ano, kaya yung mga away-away na ganyan, usually, naranasan nyo na ba yan, yung kayo, halimbawa kayo, may mga kaibigan kayo, mga kadikit nyo talaga, sobrang dikit nyo, magkasama kayo sa trabaho, kumakain kayo sabay-sabay, sabay kayong mag-out, tapos pagka day off kayo, pupunta kayo sa bahay ng isang kaibigan nyo, kasama yung family nyo, party, tapos isang araw, nag-away kayo. 'Di ba? 'Di ba? Nag-away kayo? Ano yung mararamdaman mo nun? 'Di ba? Ang sakit nun kasi sobrang lalim na ng pinagsamahan niyo ng pagiging magkaibigan niyo tapos nag-away kayo. 'Di ba? Ang sakit nun. Kumbaga maiilang ka, sobrang apektado ka. Kasi nga sobrang bonding niyo, sobrang close na kayo, pati family niyo, pati mga asawa niyo. Magkakilala na, close na pero nag-away kayo, 'di ba? Pati lahat 'yun, nasira na lahat 'yun. O, magkakasabay kayo sa hapagkainan, sa pagbibreak kayo, 'di ba? Magkakailanganan kayo, no? Kasi dati magkatabi kayo, 'di ba? Dati nagbibigayan pa kayo ng ulam. Ngayon pag magkatabi na kayo, hindi na kayo nagpapansinan. Parang LQ, amira, 'di ba? Naranasan niyo 'yun? Tapos yung mga kasama niyo sa kabilang mga nakakasabay niyo, pagtitinginan kayo, uy, bakit meron na silang ano? Dati magkadikit, magkatabi sa upuan, ngayon separate na. Yung isa nakatabi yung isa nasa isang table, yung isa nasa isang table. Amira, no? Hindi na nagbibigayan, hindi na nag-aalukan. So gano'n, ano? So actually ako mga kainags, ano, sabi ko nga sa inyo, hindi ako malinis na tao, maruming tao rin ako. Makasalanan din ako at may mga kasalanan din talaga ako, no. Syempre hindi ko rin maiiwasan na maraming nagagalit sa akin kasi nga syempre sa aking mapagbiro, loko-loko. May mga napipikon din sa akin, may mga nabubuwisit sa akin. Minsan, especially pag nakikitang masaya ka, tapos sila nahihirapan, tapos 'di ba? Parang ganoon kaya hindi ko talaga maiwasan din minsan. So sabi ko nga sa inyo, makasalanan din ako. At saka meron nagsasabi din sa akin na, si Inags, maaaring naabot niya na nga yung pinapangarap niya sa buhay, pero wala namang kaibigan yan. Marami nagsasabi sa akin ganun, mga kinis. At kung napapansin nyo rin po, sa totoo lang, wala po talaga akong kaibigan na sobrang dikit, na sobrang close. Yan po yung iniiwasan ko, yung magkaroon ng sobrang close na kaibigan or kaibigan. Hindi ko po ginagawa yan, iniiwasan ko po yan kasi alam ko na po ang mangyayari niyan. Kasi po naranasan ko na yan nung bata pa ako at mga previous experience. Okay na po yung yung kakilala lang, kasama mo lang sa trabaho, chill lang, kwentuhan lang. Paglabas ng trabaho, wala na. 'Di ba? Paglabas na ng trabaho natin, kanya-kanya na tayo, kanya-kanya na ako. Gagawa ko lang sarili kong diskarte, bahala kayo. Ngayon, pag nagkita ulit tayo sa trabaho or nagkita tayo sa labas, mga kakilala ko, hanggang ganun lang. Ganun lang, hindi yung magkasama sa trabaho, magkasama sa pagkain, magkasama sa lahat. Paglabas ng pag day off na sa trabaho, magkasama pa rin, banding. Hindi yun pong iniiwasan ko. Sobrang iniiwasan ko yan kasi gusto kong magkaroon ng gap. Kasi minsan sa sobrang close nyo na, minsan meron silang hinihiling, yung mga kaibigan mo, merong hinihiling yan na hindi mo kayang ibigay. At pag hindi mo na ibigay, doon na magsisimula yung tampuhan, doon na magsisimula yung hindi ka napapansinin, doon na magsisimula lahat. Away na yan. So yun po ang iniiwasan ko. Minsan, yung mga kaibigan na pinagmamalaki natin, hindi po natin alam, sila pa po yung tumitira sa atin patalikod. Hindi po natin alam na kung sino yung mga inaakala nating kaibigan, tinuturing nating kaibigan, yan po ang tatraidor sa atin, yan po ang titira sa ating patalikod. Yan pa po ang mga magko-complain laban sa'yo. Tandaan po natin. At alam ko naman pong alam nyo po yung sinasabi ko, 'di ba? Hindi nyo lang po maririnig sa akin yan, naririnig nyo rin po sa ibang mga vlogger, sa mga napapanood natin, 'di ba? Totoo po 'yun na nangyayari 'yun. Akala mo kaibigan mo, 'di ba? Pinagmamalaki mo sila, kaibigan ko 'yan.
kasama ko yan. Pero hindi po natin alam. Hindi lahat, ano? Karamihan at marami nang nangyayari na yung mismong kaibigan nila, yun pa ang naglalaglag sa kanila. At yun pa ang naghahanap ng butas sa kanila. O itam katulad ngayon, nagre-real talk tayo. Real talk lang mga kainags, ano? This is real talk. O katulad niyan, napansin niyo, matagal na rin ako hindi nagre-real talk. Kasi dati, previously, nagre-real talk, madalas tayo mag-real talk mga kainags, ano? At nako, ang daming nagalit sa akin mga kainags. Ang daming nagalit sa akin na mga kakilala ko. Pero hindi ako apektado kasi hindi ako close sa kanila. Hindi ako sobrang bonding sa kanila. Hindi ako sobrang dikit sa kanila. So marami nagalit sa akin. Tsaka kada labas ko ng vlog, may mga kakilala ako. Madalas ko ring nakakausap na talagang sinisilip nila ang bawat vlogs ko mga kainags, ano? At pagka may mga nakita silang butas sa mga vlogs ko, doon nila ako tinitira. Tsaka syempre mga kainags, ano, kapag ka syempre nagre-real talk ka tapos vlogger ka, asahan mo yung mga kakilala mo, yung mga kasama mo, ikaw yung puputaktahin, gagawin kang pulutan pag sila ay nag-iinuman yan. Syempre nagre-real talk ka nga, real talk syempre, di ba? Merong mga tatamaan yan ng mga kakilala mo, mga kasama mo, di ba? So syempre hindi maiwasang magkaroon sila ng galit sa'yo. Kaya pag nagkainuman na yung mga yan, nako sigurado, asahan mo na. Gagawin kang pulutan yan, mga yayariin ka na mga yan. Pero ganun talaga, hayaan nyo lang sila, ilabas nila yung galit nila, bahala sila mga kainags, ano? Ganon talaga, yan ang buhay ng vlogger, mga, especially mga nagre-real talk. Kaya ngayon, medyo iniwasan ko na yung mga real talk mga kainags, ano? Tapos na tayo dyan Tapos na tayo, it's ano na tayo ngayon, more on bahala na. Kaya ngayon lang ulit tayo nag-real talk. Tsaka doon sa mga tao, mga kakilala ko na tumitira sa akin, hindi ako nagagalit sa kanila mga kainags, ano? Kasi sabi ko nga sa inyo, medyo malawak ang ating pangunawa. So normal lang kasi yun, syempre nag-real talk ka, syempre nagkaroon ng hinalakit sa iyo, yung siguro tinamaan sila, wala ka namang pinapatamaan, real talk nga lang, baka tinamaan sila, hindi maiwasan na kung ano nung sasabihin sa iyo, di ba? Kung ano nung panititirahin ka. So hindi sumasama ang loob ko sa kanila. Actually ako pa nga yung lumalapit sa kanila, nakikipag-usap pa nga ako sa kanila, no? Sports kasi tayo mga kainags, ano? Yun, no? Kung alam ko na siguro bakit tinamaan nga sila, tapos ipagkikwento ko nila yung mga vlog mo, papalakihin nila yan, syempre galit sila sa iyo pero sa akin wala yun, kung sino man yung tao na yun, kung sino man silang mga tao, sila syempre marami sila no? Kinakausap ko pa rin sila, pero nasa sa kanila na yun kung ayaw nila akong kausapin. Kung nagtanim sila naman sa malang loob sa akin, wala na akong pakialam doon, bahala na sila sa buhay nila. Hindi ko naman sinabing sila yun, o di ba? Apektado sila. So, pero sa akin, no hard feelings. Talagang kinakausap ko pa rin sila kahit na ganun ang mga ginawa nila sa akin. Pero sabi ko nga, normal lang yan. Normal lang talaga yan. Ganun talaga. So, awa naman ng Panginoon, yung mga kilala naman natin, mga dyan, ayos din naman. Kumbaga, malalaki na tayo. 'Di ba? Malalaki na tayo. We are grow old enough. Tangina, kaya ayaw ko mag-English, naghahang ako matatanda na tayo. Kaya masama ang magtanim ng galit, masama ang merong tampo. Naku, baka mamaya sa tuwing nakikita nyo si Inags, atakihin kayo sa puso, pambira. Chill lang tayo, isipin natin na ganyan talaga ang takbo ng buhay, diba? So maraming ganun na akala mo kausap mo, ganto kausap mo, tawanan kayo. Pero pag wala ka, diba? Tinitira ka mga kainis. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi ako malinis sa tao. Maruming tao din ako. Tao lang din ako mga kainis. Tao lang din ako. Pero sabi ko, hindi lahat ng Pilipino, hindi lahat ng tao ay ganun ang ugali. Marami lang. Hindi lahat, marami lang. Katulad itong vlog ko na to, real talk to. Nako, sigurado puputaktihin na naman ang mga kakilala ko to. Puputaktihin na naman to.
Minsan nga overacting na yung mga birada sa akin, ano. Sin lang, real talk lang. Kasi, ayan, nadala tuloy ako doon sa usapan natin, ano, kasi doon nga sa vlog natin kahapon. So anyway, mga ex, tapusin na natin tong vlog natin na to. Baka mamaya kung saan pa mapunta tong vlog natin na to. O anyway, maraming salamat po. Don't forget to subscribe, click the like button po, leave your message. Maraming salamat po. Ay, by the way, doon sa mga basher ko, ha, nako, magyaya pa kayo ng mga basher. Sabihin nyo, banatan natin si Inag doon sa comment section niya. Nako, thank you very much po. Yan, hanggang sa muli.